Ngayong problema ang supply sa langis, pwedeng pansamantalang limitahan ang dami ng bibiling petrolyo ng customer para iwas hoarding ayon sa Energy Department. Limitado rin ang supply ng LPG kaya sumirit ang presyo nito ng hanggang 36 pesos per kilo. May report si Maki Pulido. Mula nang pumutok ang gyera sa Middle East, humina na raw ang karinderya ni Marilu. Yung pagkain po ng customer namin, dati buo, ngayon panay kalahati. Kalahating sinigang, 2 silang kakain. Babawi na lang sila sa kanin sabaw. Lumiit ang kanyang kita, tumaas naman ang gastos. Ang ginagamit nilang LPG nagmahal na ng hanggang 36 pesos kada kilo. Halos 1,500 pesos na ang 11 kilogram na tangke. Para makatipid, binawasan nila ang paggamit ng LPG at gumamit na rin ng panggatong. Utay-utay ang taas presyo sa LPG, kaya may kasunod pa sa mga susunod na linggo. Kakayanin pa naman daw ng karinderya ni Marilu, pero hanggang kailan? Yun ang pinangapangambahan ko na magsara o humina. Pag po humina, laban pa rin ang laban hanggang kaya pa. Hanggat kapos ang supply, posibleng tuloy-tuloy na magmahal ang LPG. May nabili namang 44 million metric tons ng LPG ang gobyerno mula Houston, Texas na paparating sa May 15 hanggang June 1. Ayon kay Arnel T., presidente ng Regasco at founder ng LPG Marketeers Association, government-to-government procurement ito o Energy Department ang bumili ng dagdag na supply sa Amerika. Katumbas ito ng 20 araw na supply para dumami ang inventaryo ng LPG sa 60 araw o hanggang katapusan ng Mayo mula sa dating pang-40 araw lang. Malaking bagay yun. If you compare ourselves with India sa ngayon, hanggang ngayon wala silang product. Bukod sa Amerika, may mabibili ring LPG supply sa Mexico at Canada. Kami pa rin po magbebenta, pero at least the product is provided by the government. We will be paying the government based on the cost. At kami naman, we have to sell it to the public based on the cost of the government plus a little margin. Para iwas hoarding na lalong iipit sa supply, mismo mga nagbebenta ng LPG ang nagbabantay. Alam namin ang volume requirement lang po nila. Pagka nakita po namin tumaas ang kanilang demand or yung kanilang request for product, kinokontrol po namin dahil alam namin itatago lang po nila yan. Hinigpitan na rin ng DOE ang pagbabantay kontra hoarding ng diesel at gasolina. Sa inisyo nitong operating guidelines, sinabing maaring pansamantalang limitahan ang dami ng binibiling petrolyo kung kailangan. Hihigpitan din ang regulasyon sa paggamit ng mga container. Wala pang ibang detaling ibinigay ang DOE kaugnay nito at kung kailan ito ipatutupad. Muli namang bubuuin ng DOE-DOJ Task Force na mag-iimbestiga at maghahain ng reklamo kaugnay sa mga matatanggap na report ng hoarding. Maki Pulido, GMA News.